Ako si Eric Malibunas, ang Katoliko. Nais ko lang itanong kung bakit niyo itinuturo na kailangan mo lang maging miyembro ng Iglesia ni Cristo para maligtas. Sapagkat yun po ang nakasulat sa Biblia. Pero alamin muna natin, sino ba talagang may gusto na ang lahat po ng tao maligtas? Ito po ang unang Timoteo, 2:3 hanggang 4. Ganito po ang turo ng mga apostol. Babasahin ko po sa inyo. Ito'y mabutit na kalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig, na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Dito po, itinuturo na ang Diyos mismo ang may gusto. Lahat po ng tao, kung maaari, maligtas. Pero paano maliligtas? Malaman mo katotohanan. Alin po ang katotohanan? Juan 17:17, ang salita ng Diyos ang katotohanan. Saan po masusumpungan yung salita ng Diyos na katotohanan? Ikalawang Timoteo 3:15 hanggang 16 po, nasa mga banal na kasulatan. Sa makatwid, hindi po kuro-kuro o palapalagay o opinyon ang katotohanan na ikaliligtas. Ang katotohanan pong ikaliligtas ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Ano ang utos ni Kristo para matupad ang kalooban ng Diyos na ang tao po ay maligtas? Babasahin ko po yan. Sa Marcos po, 16:15 hanggang 16. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan, inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Para masunod po yung kalooban ng Diyos na ang tao maligtas sa parang malaman ng katotohanan, ang turo ni Kristo, ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Kaya ang iglesia po ni Kristo, wala pong tigil na ipinag-aanyaya sa inyo ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos. Kaya po meron tayo ngayong open forum, meron tayong ganitong malaking pamamahayag. Utos ni Kristo yon para masunod yung gusto ng Diyos na ang tao po ay maligtas. Hindi ka maliligtas pag hindi mo nalaman yung katotohanan. Pero sapat bang nalaman mo, sampalatayanan mo? Paano pagsampalataya? Pag binasa mo ang Juan 8:31, susundin mo yung katotohanan ng salita ng Diyos. Ngayon, ano po ang isa sa mga katotohanang itinuro ni Kristo sa ikaliligtas? Binasa na po natin kanina yan. Pero mababasa niyo po uli sa ating screen. Sa 1:17 at 9, si Kristo po ang may sabi na kinakailangan pumasok sa loob ng kanyang kawan. Sino man pumasok sa loob ng kawan ay magiging ligtas. Yung gustong maligtas may gagawin. Hindi sasampalataya ka lang, paniniwalaan mo lang. May aksyon, may gagawin ka. Ano yun? Papasok ka sa loob. Loob ng ano? Kawan. Alin po yung kawan? Gawa 20:28, binasa ko na rin po kanina, mababasa nyo uli sa ating screen. Ang kawan po ay ang iglesia ni Kristo na tinubos niya ng kanyang mahalagang dugo. Kaya para maligtas ka, sundin mo ang turo ng ebanghelyo, ang turo ni Kristo, na ikaw ay maging kaanib sa kawan ni Kristo, iglesia ni Kristo. At pinatunayan niya ng mga apostol nang maliligtas po yung iglesyang itinatag ni Kristo. Dito po sa Efeso 5:25 at 23. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo, na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Sa mga talatang yan, marami po tayong madadampot na napakahalaga. Una, yung iglesia, minahal ni Kristo, pinaghandogan niya ng kanyang buhay. Yung iba pong nangangaral, wala nang iglesia pa. Bakit sinabi ng Biblia? Mahal ni Kristo iglesia, pinaghandogan niya ng kanyang buhay. Hindi na kailangan ng iglesia. Yung iglesia siguro nila. Pero yung tunay na iglesia, mahalaga. Minahal ni Kristo At ang sabi po, ililigtas ni Kristo yung iglesia na katawan niya. Hindi po natin itinuturo na ang iglesia tagapagligtas. Hindi ho. Minsan kasi pinararatangan kami. O yan na naman ang mga iglesia, ituturo ng iglesia tagapagligtas. Wala po kaming ganung aral. Ano po ang turo na amin pong itinataguyod? Ang tagapagligtas, si Kristo. Pero kung si Kristo po ang tagapagligtas, ang kanyang ililigtas, yung iglesia na katawan niya, iglesia na pinangunguluhan niya, iglesia na kawan niya, iglesia tinawag sunod sa kanyang pangalan, iglesia ni Kristo. Yan po ang dahilan kung bakit itinuturo
ng Iglesia ni Cristo na kailangang umanib ang tao sa Iglesia ni Cristo para maligtas. Yan din po ang dahilan kung bakit ang mga kapatid, kahit mamuhunan ng pagod, ng hirap, ng panahon, ng salapi, para lang maipalaganap ang salita ng Diyos, ma-share po sa inyo, maibahagi po sa inyo. Bakit? Utos din po ng Diyos. Huling talata po na amin pong babasahin para sa inyo. Sa aklat ng mga awit, 40. Ang talata po ay 9 hanggang 10. Ganito po ang itinuturo ng banal na aklat. Ang pagliligtas mo ay aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi. Di ko inilihim sa aking sarili. Pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Ang mga nakabahagi sa pangakong pagliligtas, alalaong bagay mga kaanib sa loob ng tunay na iglesia, hindi po titigil ng pagsisiwalat at paghahayag ng gagawing pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo at ng kanyang banal na iglesia. Yan po ang dahilan kung ba't narito kayo ngayon. Yan po ang pinakalayunin ba't po kami nag-anyaya sa inyo. Bilang pagsunod sa mga utos ng Diyos sa panahong ito, mga kababayan at mga kaibigan, at mga mahal po naming mga panauhin. Sa panahong ito ng matinding krisis at kahirapan, laganap na panganib, kaguluhan, pag-aawayan ng mga tao, pagkakaroon ng salot, kalamidad, totoong kailangan, matuto tayo, umibig sa ating kapwa, tumulong sa ating kapwa, kumalinga sa kanila, sa ating mga kababayan. At marahil yan po ang pinagpupunyagian ng ibang mga samahan. Baka may ahensya pa ng gobyerno at mga pribadong institusyon, ginagawa ang pagtulong sa kapwa. Yan din po ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Meron po kaming mga lingap sa mamamayan. Kamakailan lang po nung isang araw, nagkaroon ng lingap na ang Iglesia ni Cristo sa mga kababayan nating Muslim, diyan sa kapitbahay natin. Pero, ang matinding pananalig po namin, ang higit sa lahat na pinakamahalagang, maitutulong po namin sa aming kapwa, maiaambag po namin sa inyo, ay ibahagi sa inyo kung ano po ang salita ng Diyos, yung dalisay na salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, sapagkat yun ang maghahatid sa atin, hindi lamang sa ikabubuti ng ating buhay dito sa mundo, higit sa lahat, sa pagtatabo ng kaligtasan pagdating ng paghuhukom. Yang damit, pagka ibinigay sa iyo, masisira, maluluray yan, maluluma, madudumahan. Yang pagkain, pag kinain mo, gutom ka uli. Pag di mo kinain, masisira, mapapanis. Yang salapi, pag nagasta mo, wala na. Pag hindi mo ginasta, walang kabuluhan. At baka mas mayaman pa po kayo kaysa sa ibang mga kapatid. Pero maibahagi po namin sa inyo ang dalisay na mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia at inyong sinampalatayanan at sinunod at naging kaanib kayo sa Iglesia ni Cristo. Hindi lamang kayo nalapit sa Diyos. Hindi lamang magiging dapat ang inyong paglilingkod sa Diyos. Higit sa lahat, magkikita-kita tayo sa kaharian ng Diyos, sa piling ng Panginoong Kristo, sa bayang banal at sa buhay na walang hanggan. Sa panig ninyo na mga kapatid na kaanib na sa Iglesia ni Cristo, sa pangunguna ng mga may tungkulin, huwag po kayong magsasawa sa patuloy niyong pagpapalaganap ng salita ng Diyos katulad ng ginawa ninyo ngayon. Nag-anyaya kayo, gumugol kayo ng panahon ng salapi. Ang ginawa ninyo bilang pagsunod sa utos ng Diyos, ang ginawa ninyo karagdagang kabanalan ng inyong kaluluwa, ang patuloy niyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng mga aral ng Diyos, ng Ebanghelyo ni Kristo, ang lalong ikalalapit niyo sa Diyos at lalong ikatitibay ng pag-asa ninyo sa pagmamana ng pangakong kaligtasan.